Mga kaibigan, patuloy natin talakayin ang issue ng hindi pa na-aprobahang prangkisa ng Miratoda sa Barangay 180 ng Miramonte, Caloocan North. Kanina naipakita sa ating programang lahat ng legal na komento ng Miratoda na katutusin, qualified na ma-issuehan ng prangkisa. Meron silang recommendations mula sa iba't ibang homeowners. Pero tatanong natin kanina, anong reaksyon ng mga residente ng Barangay 180 Miramonte? Narito ang report. Maging mga residente ng Barangay 180 ay dumadaing dahil sa hindi pa rin pagkakaaproba ng prangkisa ng Miratoda sa Barangay 180 Miramonte, Caloocan City. Kasi po napakahirap po magbiyahe sa gabi, lalong-lalo na po palabas. Ang hirap sa pag-aabang ng sasakyan naman ang inirereklamo ni Aling Luelia Mendoza na residente rin ng Barangay 180. Kailangan po talaga namin ng isang transportasyon papasok po sa aming barangay. Kasi dahil po masyadong mahirap po makasakay, mahirap makahanap ng sasakyan, papasok po sa aming pong barangay dahil po looban po yun. Kaya po kami lumapit sa responde po ninyo para po magkaroon po ng kaukulang aksyon sa aming pong barangay para po sa toda na aming pong hinihiling. Nangangamba naman si Aling Amparo dahil sa nalalapit na pasukan. Malamang umanong malate ang kanyang mga anak dahil sa kakapusan ng sasakyan sa kanilang loobang lugar. Ang nakikita kong problema po dito, yung tricycle po, wala hong talagang tumatakbo dito na toda. Ngayon, yung sakaad po, tumatakbo po sila dito. Pwede sila maghatid pero hindi sila pwedeng pumick up. Lalo tapos ngayon po mag-o-open po ang school year. Lalo yung walang service ng mga estudyante, nalilate madalas. Ang mga residenteng ito na nakausap ng responde ay iisa lang ang hinahangad. Kami po ay lumalapit sa responde po na sana matulungan nila kami na magkaroon ng magandang transportasyon po para po hindi na po kami naman nahihirapan. Sana po magkaroon na po ng masakyan sa Miramonte. Hinahangad ng mga residente dito na magkaroon ng toda. Kasi walang tumatakbong toda. Ito po ay sa mga darating na panahon, ito po ay makatutulong hindi lamang sa amin, kundi sa aming mga susunod na henerasyon. Sa pakikipag-usap ng responde sa mga opisyal at miyembro ng Miratoda ay direkta nilang tinukoy ang nagiging ugat ng problema kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa sila nai-issuehan ng prangkisa kahit pa nga kumpleto sila ng mga kaukulang dokumento. Ang alam ko pong dahilan kung bakit nila tinututulan itong Miratoda, ma'am, ay dahil po sa mababawasan po yung kita nila. Yun po ang direktang sagot nila sa amin kung bakit ayaw nilang matuloy itong toda at gusto nilang sakupin itong Barangay 180 para dito may dagdag kita sila. Tinukoy nila ang isang taong nagngangalang Cristina Ginoo na isang kagawad at residente ng Barangay 179. Siya umano ang dating presidente ng Nagkaisang Toda Incorporated na nakakasakop sa lahat ng toda sa Miramonte, North Caloocan. Siya sa kasalukuyan ay presidente pa rin ng Aktoda ng Barangay 179. Ang kwento sa amin ng mga miyembro ng Miratoda, ayaw umanong aprubahan ni Ginang Ginoo ang kanilang prangkisa dahil sa gusto nitong sakupin pati ang Barangay 180. Nagkaroon po kami ng mga dialogo, talaga pong pinanindigan niya na kontra siya sa Miratoda. Yun nga po, dahil nga po yung sinasabi po nila na nasiserbisyuhan naman daw po nila. Pero sa pag-uusap po namin, may mga dumadaing din na inaabot sila ng 1 oras sa paghihintay, lalo na kung gabi, bago sila makauwi. Sa nakikita po namin, nasiserbisyuhan po nila yung mga taga-barangay 180 kapag pauwi na. Pero pag papasok po ng trabaho, hindi po nila nasiserbisyuhan dahil wala po lehitimong tumatakbong toda rito. Kasama ang ilang miyembro ng Miratoda ay aming pinuntahan ng Barangay Hall ng 179, subalit wala sa opisina si Kagawad Ginoo at ayon sa aming nakausap doon, tuwing Lunes lang daw ito pumapasok. Inisketch pa nga ng nakausap naming tao ang bahay ni Ginang Ginoo para ito'y aming mapuntahan. Pagdating namin sa kanilang bahay ay wala ito at sa halip ay nakausap namin ang kapatid nitong si Mercy Buo at sinabing nasa Barangay Hall ito. Nauna na nating kinumpirmang wala ito sa Barangay Hall. Ako si Rachel Junedo, ang inyong koresponde.
Gusto sana natin makapanayam si Christina Ginoo, subalit ang binigay ng kapatid niyang si Mercy Buo na amunay number ni Ginang Ginoo. Mukha may depresya. Ginang Christina, bukas po ang tanggapan na responde para sa inyong reaksyon. Isa si Ginang Nubla o Nora Nubla sa sinasabi ng Miratoda na tumutulong sa kanila para sa issuance ng prangkisa ng tricycle sa Barangay 180. Pero sa panayam sa kanyang na-responde kanina, mukhang hindi ganun na lumalabas. Panoorin natin ito. Kakamustahin lang po namin po yung status po ng Miratoda. Nag-a-apply po sila ng prangkisa. Yes, ma'am. 2003 po ito unang ipinail, pero nag-update po sila nitong 2010. Tama po ba? 2011 po. 2011, okay. Opo. So ano na po bang status po nito, ma'am? Meron na po bang chance na mabibigyan sila ng prangkisa po ngayon? Hindi po ganun kadali, ma'am. Kasi may mga iba pa pong todas na nag-apply doon sa rutang kanilang ina-applyan. At unang-una, doon po sa ruta nilang ina-applyan, nung kami po ay nagkaroon ng ocular inspection, ang daan po ay hindi po passable. Unang-una, may bakod po sa dulo. So yung pong ruta na kanilang ina-applyan ay very much impossible. Imposible pong i-grant natin na yung ruta na wala naman po kalsada. Magaling po kami dyan. I'm very much aware of the situation, ma'am. Nakita ko po yan mismo. Kaya nga po, sabi ko, kung if it's possible na we do the ocular inspection together para ma-assist po natin yung sitwasyon. At saka nagkaroon na po kami ng pagpupulong tungkol dito. Alam po ng mga members what's going on. Kasi because of the presence of two other TODAs that is plying the route that they are applying for. Kasi po, yung ruta, yung zone of operation po na kanilang ina-applyan, awarded na po sa isang TODA. Awarded na po yan. We're offering one route before na hindi naman po passable. So, siguro po ma'am, we do it together para ma-assess po natin ang sitwasyon, yung actual situation. Okay. Kasi ganito, ma'am. Opo. Kahapon, pagpunta namin doon, pinuntahan namin yung buong ruta na pina-applyan nila. At doon, dumadaan yung ruta ay yung ibang mga TODA, katulad ng ACTODA mula sa Barangay 179, gayon din yung mula sa Barangay 178. Itong Barangay 180 ng Miratoda, yun na lang ang walang prangkisa. Nahihirapan po yung mga residente doon. Wala silang masakyan na tricycle. Alam po namin yung sitwasyon, alam ko po yun. Kaya nga lang po, yung zone of operation na ina-applyan nila, meron na pong awarded na po. Yun po. Pinakamaganda siguro, ma'am, I will call another meeting, umattend po kayo para kayo mismo ma-assess nyo din. Okay. Besides, ito pong existing TODAs are offering franchises to them that they will be absorbed. Okay. Ina-absorb po sila. Ngayon po, kung okay lang po sa inyo, umattend po kayo ng aming pagpupulong para we do the assessment together. Okay, wala pong problema sa amin, ma'am. Okay, thank you very much po. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Kanina po nakausap rin ng responde si Ginoong Macario Balingit, ang Deputy ng Tricycle and Pedicab Regulatory Services. Ayon sa kanya, malabong maaprubahan ang prangkisa ng Miratoda dahil sa meron ng existing na TODA sa lugar. Pakinggan po natin ito. Miramonte po yan. Ano po yan? Una po yan, Kamiki Toda, parang kasama po yun, Kiko at saka Miramonte po. Ngayon po, dati meron po silang mga almost 20 megit na member nung unang naabutan po namin. Naayos po namin, na-adapt po namin. Kasi po ma'am, yun dun po sa area na po na yun, meron na pong approved na TODA. Ano pong pangalan ng TODA? Amparo Village TODA at saka yun pong Kaad TODA at saka Victory Heights TODA po. Ma'am, in-explain ko lang po ma'am. Nung una po, meron na po kami medyo 20 plus na na-aprobahan po dati. Ginawan po namin ng problema po yun sa may Miramonte na po na yun.
ayun po ay naipasok po namin sa TODA na Amparo Village po. Ibig sabihin po kasi meron na pong existing po dati, kaya ginawa po natin, inadapt na lang po sila para po magkaroon po sila ng operation po sa Miramonte. Ngayon po, nagulat na naman po ako, nagkaroon na po ng halos 60 member na naman po. Ma'am, kasi 70 po. 70. Alam ko, ma'am, wag niyo pong mamasamayin kasi alam naman po natin na yung mga ibang member po na, yung karamihan po dyan na naka-member po, mga driver po ng Kaad Toda. Siyempre, gusto rin po nilang magkaroon ng sariling motor at mamuhay ng maayos. Kaya po, may mga hulugan po ng mga motor ngayon na mabababa ang down. Kaya parang nagsikuhanan po sila para po magkaroon po ng sariling panghanap buhay. Kaya lang po, wala pa po silang mga linya po na legal po. Kaya nga po, nagtayo po sila ng sa Miramonte na sinasabi nila palabas daw po. At ngayon po, yung case po na sinasabi po natin na po na yun, nandito na po sa franchising board. Inihearing na po yan. Okay. Apo. So, wala pa pong aksyon. Ma'am, franchising board po yan, hindi po, TPRS po kami. Yung franchising board po, ma'am, hinihiring na po doon para po maanuhan po. Ang alam ko po, sa ngayon, siyempre, hindi po pwedeng mabigyan ng sariling TODA kasi po, nagko-complain po yun, nag-o-oppose po yung may tatlong TODA. Kasi may mga existing TODA na, kaya hindi po mapayag yung tatlong TODA na magkaroon pa ng isang TODA. Kaya ang ginagawa pong solution po, nung last Thursday po na hearing, na i-absorb naman po ng mga TODA uli. I-absorb Opo. ng, halimbawa, Kaaktoda po. Opo, i-absorb ang Miratoda. So, ibig sabihin, wala ng Miratoda. Yung mga members lang ang i-absorb. Ganun po ba? Opo, ma'am. Nagpapasok po sila. Siyempre, yung kinukuha nilang zone of operation, meron ng may-ari ng may mga zone of operation na po doon sa area na po na yun. Are you saying, sir, na hindi talaga sila, hindi ma-aprobahan itong Miratoda? Yes, ma'am. Kasi magko-complain yung tatlong TODA. Magkakaroon po kasi ng overlapping. Pag nagkaroon ng overlapping, magkakaaway-away po yung mga members. Sabi nila, dito pila namin. Kaya po ayaw natin magkaroon ng bagong TODA dahil nga magkakagulo yung mga members po sa overlapping po. Sa panayan po sa dalawang ahensya ng Caloocan Government, lumalabas na hindi talaga na mai-issuehan ng prangkisa ang Miratoda dahil balak na nilang ipa-absorb ito sa kalapit na TODA. Ayon naman sa pamunuan ng Miratoda, mahihirapan sila sa ganong sistema dahil wala nang matitira sa kanilang kita kung magbabayad pa sa TODA ang mag-absorb sa kanila. Hinaing din ng mga residente ng Barangay 180 na mapapamahal sila ng pamasahe dahil magdadalawang sakay sila na kung papayagan ng sandan ng Miratoda ay isang sakay na lang po ng tricycle ay makararating sila sa mismong main highway sa lugar. Sisikapin po na responde na malinawan ng bagay nito dahil ang tanging hangad lamang ng programa ay makatulong sa ating mga kabayan na nangangailangan na nasa katwiran. Kahapon po nakatanggap ng tawag ng responde ukol sa update sa Agibis Express. Isa-isa umunong inire-release ang mga balikbayan boxes sa pangunguna ng broker na si Carlito Supan. May hinihingi silang bayad ng 2,000 pesos para sa shipment at rental fee para sa warehouse. Para linawin natin ang bagay na yan, makausap natin si Teresita Gamazon, ang katuwang ni Carlito Supan na broker o consignee ng Agibis Express. Ma'am Teresita, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Apo, ano pong balita at na ipapalabas na ho ba yung mga naka-imbak na mga balikbayan boxes po natin dyan? Hindi po lahat, sir. Yung pa lang pong November ang nailalabas. Apo. Ilang balikbayan boxes pang naiipit po sa ngayon? From December, 2 January po, January 6 at saka January 16 at saka February. Naku, ilang pong mga kahon yun? Yung pong 100, yung bali ako po kasi ang nag-asikaso ng November, consist ng 164 boxes. Ayun.
So 164 box ba? Tama ba yan? Yes, sir. Oo. Paano ito? Paano ba makukuha lahat ng mga boxes na yan? Ganito po yun. Kasi nung isa po rin kasi akong victim, sender po ako. Yes, sir. Yes, ma'am. Wala po akong kinalaman sa may-ari nito. Sa dahilan gusto ko pong makuha yung aking box, umuwi po ako ng Pilipinas para asikasuhin ito kung anong magiging problema. Hanggang sa pumunta po ako kay Mr. Rafi Tulpo para sa tulong niya kung Opo. paano ko malalakad sa costume. Binigyan niya ako ng recommendation, pumunta kay Mr. Commissioner Biason. Wala po nangyari doon, so nakipag-usap na lang po kami sa broker na kumare, tulungan lang po kami na mailabas to. Tapos kung ano man po ang dapat bayaran, kakausapin namin ng mga sender na willing na makuha yung box nila, magdo-donate na lang po kami kung magkano babayaran sa costume. Umagri naman po ang mga sender. Hindi ko lang po alam yung iba. Yung mga siguro, yung mga nagre-reklamo, akala po nila, sa akin mapupunta yung pera. Kahit pumunta po sila sa costume, ang binayaran po sa costume nito 300,000. Ganun kalaki? Peso po. Tapos may balance pa po sa Ocean Fleet sa Singapore na $50 na mayroong isang Richard ang nagbayad doon para lang ma-release ang mga container ng November 28. Ngayon po, nailabas na po yan. Pwede po nilang kulikin yung kaya lang each person po, each box, may dapat silang bayaran na 2,000 peso. Ayan. So ilang mga kahon na lamang po yung maari pong kunin ng mga may-ari po dyan? At hanggang ngayon may utang pa rin po sa 2,000 ho ba yun? 2,000? 2,000 peso po. Mga ilan pa? Gano'ng karami? Kasi po, ang nababayaran pa lang po sa costume 84 boxes. Ayun. So kailangan mo para makuha nila yung kanilang kahon, kailangan magbayad ng 2,000 pesos bawat isa. Yes po, not included pa po yung yung transportation delivery. Magkano po yun? Depende po rin po kung saan pupunta. Meron pong presyo, yung depende po sa size ng box nila, depende Okay. po kung saan province. Pero magkano po yung pinakamahal? Ang pinakamahal po na pupuntahan nito Mindanao, 1,008 yung pinakamalaki. Ayun. So yung mga may kahon na pagmamayari o na hawak before ng Hagibis Express, kailangan po nila pwede sila magpunta sa saan ba pwedeng i-claim yung balikbayan boxes? Dito po sila pwedeng pumunta, yung mga hindi pa po nagbayad. In fairness naman po dun sa mga nagbayad na ng boxes nila. Kung hindi pa po sila nagbayad, kasi meron po yung listahan ng mga nakabayad na anytime po pwede nilang kolektahin sa warehouse. Ito po yung address ng warehouse. Sige po. RRG Freight Services, Block 213, Lot 41, Yuan Street, Phase 8, North Fairview, Quezon City. Alright. Sa North Fairview. Hanapin lang po nila si Mr. Rafi. Okay. Ang telephone number po, Sige po. 0919 Okay. 2402 102. Ma'am, paulit po. 0919 240 2102. Alright. Landline naman po 461-6027. Alright. Ma'am Teresita, maraming po salamat sa oras po ninyo. Pwede po bang maghabol ng konting message, Sige po, sir? ma'am. Sige po. Kasi po, yung mga kukuha pa po ng boxes sana, bago sana May 30, pagsikapan po nila na kunin yung mga boxes nila. Kasi po, magkakaroon na po ng charges sa warehouse. Ayun. May Kailangan dagdag po, pambayad. kasi nakilagak lang po kami doon sa warehouse na yon. Ngayon, kung hindi nila makukuha after ng 30 ng May, meron na pong 500 charges. Ayun.
Alright. Ms. Teresita Gamazon, maraming po salamat sa oras po ninyo. Thank you po rin. Magandang gabi po mga kaibigan. Yan po si Teresita Gamazon na ating po nakapanayam. Kaya kung meron ko yung kukunin na balikbayan box, pagkakataon niya na to hanggang May 30. Or else, naku, magdadagdag po tayo ng babayaran po natin. Mga kaibigan, baka po kayo may impormasyon ukol sa mga kababayan natin nawawala. Isa sa kanila si Franz Hyra Marie Carlon, 12 years old, naka-yellow green t-shirts at yellow pants. At huli nakita noong April 29, 2012 sa Cubao, Quezon City. Kung meron kayong anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Franz Hyra Marie, maaaring tumawag sa telepono bilang 883-2399, 0920-471-6155 at hanapin lamang si Danilo Cadasio. Nawawala rin po si Aldwin Gerard Raimundo, 28 years old. May taas na 5 talambakan at huling nakita April 12, 2012 sa Binondo, Maynila. May dalang backpack at isang photo album. Si Aldwin po ay epileptic at kailangan po ng medical attention. Kung meron po kayo anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Aldwin, maaari pong tumawag lamang sa 0919-805-1291, 0917-664-6192, at 0923-840 o 940-1712. Hanapin lamang sina Marha, Ever o kaya si Eric. Baka may impormasyon dito sa iba pa nating kababayan na nawawala pa rin hanggang sa kasulukuyan, mangyari lamang po, itawag niyo po sa atin. Narito na mga contact informations ng responde sa mga nais makipag-ugnayan. Panoorin po ninyo. Alright, yung mga contact informations ng responde at sa nais makapag-ugnayan, tugon aksyon ngayon, narito ang mga contact details. Ulitin lang po namin ang aming cellphone number, 0932-525-0268. Nagpapasalamat din tayo kay Dr. Elaine Galvez at sa lahat ng bumubuo ng Galvez Clinic dahil sa mahusay na pagganap ng kanilang tungkulin na alagaan ng inyong kutis. Ang responde po mapapanood nyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang responde po hatid ng News and Current Affairs team ng Net25. Ang serbisyo publiko po hindi pinaghihintay. Yan ang aming paniwala kaya kami narito upang maging madali ang tugon, aksyon. Ngayon, ito ang responde. Ako si Oren Miranda na nagsasabing kapag walang susumbong, walang mananagot o masusuplong. Magkita tayo sa Biyernes.